Itong perimeter, dire-diretso yan, paikot. Ito naman, pa-cross lang tayo, yan. So may tie beam tayo sa part na yan, mayroon din tayo tie beam doon. Then ito yung part na ito, diretso na to hanggang doon sa may dulo. Tie beam natin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-uukay doon sa part na yun. Yan na lang natitira. Medyo may kalakihan yung mga tie beam natin, kaya gumamit tayo ng 3/4 na pinulik para matibay talaga na pang-forma. At may extra bar ito mga tol. Tatlo yung extra bar sa mid span. At sa right side, left side, tatlo din yan. Sumasabit siya sa hook. Dito mapapansin natin yung intersection. Meron pang nakalagay na 4 na stirrups. Ayan. Meron din dito 4 na stirrups yung nasa intersection na part. Ayan. Then yung extra bar. Ayan. L over 6 yung mid span. Right side, L over 4. Left side, L over 4. Mayroon tayong guhit dyan. Yan o. Tapat mo ron. Dito mo sa kabila. Hindi na may akas yan. Lagpas mo ng 10 cm. Ayan yung guhit. Yan. 10 cm. Dahil sa hook. Yung mga ito, wala may pipitik po. Tatlo lang muna pala. Pang top bar. Ito ang gagamitin mo ha. Ito nakabukod. Red 40. Ito, kulay dilaw. Isa lang yan. Isa lang bibid dyan. Lagyan nyo na ng buo yan para mabuo na yung punta ron. Puro buo yan, taas. Yung bottom, doon kayo mag-splice, bottom. O, hindi na pantay yung ha? Yung parehas, pinakamahabang pinagputulan natin. Doon ka kumuha ng ano. Doon ka mag-eskwala ng 30. Yan, dyan muna, iabang mo muna, tapos preparasyon ka muna doon. Para pagpasok, okay na. Lagyan mo muna balagbag doon. Pangabang. Yan yung perimeter tie beam natin mga tol. Parehas lang dito yan. At meron din extra bar yan sa bawat span. Okay. Dire-diretso yan hanggang dulo. Doon. At diretso naman doon yan. Kumantay na yung part na yan, ano? May tie beam pa tayo dyan sa part na yan. Yung positive, nakalabas na siya sa tubig talaga. Okay. Tuloy-tuloy yung backfill natin dyan. At sa bandang dulo, konti na lang yung sinusira talaga ng backfill. Okay lang yan, kahit hindi pantay, Kuya Kabibi. Talupa. Oo, talupa kasi. Ay, papantay natin yan yung buhos. Basta squenta lang yung buhos natin dyan. Kaya dire-diretso yung forma natin doon. Sa perimeter. 50 yung height. 30 yung pinaka-kapal niya, no? Kaya meron tayong mga spacer block sa gilid. Para makuha isa tong sukat niya. Ayan, mga spacer block po yan. Mixing board po natin na gagamitin natin dito. Ubuhusan natin yung part na to sa tie beam. Lagyan lang ng yero doon doon, para masalo yung ano. Pantay nyo to. Lagyan yung kahoy para pumantay. May bintana. Oh. Lagyan pa yan. Ginawa ko muna ng bintana para sa kanya. Kalusot ka. Kasalukuyan na natin binubuhos ng tie beam. Yan. May height po na 50 yan, 30 by 50 yung tie beam po natin. Okay. Siksik na igi yung nasa poste para walang ampaw. Yan, diretso na. Yan ang pang automatic talaga yan. Hindi ang bilis. Dito na kayo magtimba sa malayo. Dapat na ito yung poste.
Kailangan pantay na pantayan dyan. Di pa, dagdag ka pa na isa pa. Isa pa. Sagad, urong pa dito para may sagad kunti doon. Tumama sa kanto. Patong mo lang doon. Lagpas pa doon sa lupa. Huwag mo na isagad dyan. Dito ka na lang. Urong mo dito. Malaki. Sige pa, sige pa. Urong ka pa dito. Dito ka na lang, banda. Dito ka na maglagay, ano? Dito sa kabila. 1, 2, 3. Hello. Ayan. O sige, pwesto, atras. Sige! Sige, isa pa. Tayo, tayo. Loh. So meron tayong dalawang poste dito sa part na ito. Combine footing ginagawa natin. 40 by 50 po yung laki ng poste natin dito. So dalawa po yan. Diyan na part, bababa lang tayo ng pagsin yan. Kailangan natin ng ilaw. Okay? Tuloy-tuloy yung pagpadragging ng buhangin sa graba. Yan. Go! Ayun, ang lakas ng ilaw. Oh. Okay na siya. 55 yung height niya. Okay. Sila sa mga 7 bags na lang kulang. Okay.
Buwasan mo ha. Buwasan mo. Okay na ito. Ayos na, ayos na.